Okay na to. Tingnan pala. Nagko-comment na. Wala pa. Meron. Hindi ko nakikita. Oo, hindi ko nakikita. Pero ang live mo. Kapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Praise. Amen. Hallelujah. Po, salamat po sa umagang ito at tayo po ay muling nagkasama-sama. Gandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay muling dumako sa kanyang paanan at muli nating pasalamatan ng Panginoon, purihin at sambahin. Tayo po ay umawit po muna. Awitin po natin ang pure heart. Praise the Lord God. Hallelujah. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hearts of that's what I long for. A heart that follows heart After thee, a pure heart, that's what I long for. Yes, oh God. A heart that follows heart after thee, a heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A
heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, hearts that hide your hallelujah, yes, O God, so the sin will not come in. A hearts that undivided, that wants you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Praise your name, O Lord God. Praise you, Jesus. Sige po, tayo po ay magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Luwalhatiin ang iyong pangalan, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa magandang umagang ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at kami, O Diyos, sa naka-upton, O Lord God, sa nakaraang bagyong to, O Lord. Salamat, Panginoon, at patuloy na iningatan mo po, Panginoon, ang bawat isa, at patuloy kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pag-aalaga, Panginoon, sa inyong mga anak. Salamat sa inyo, Panginoon, sa guidance, Panginoon. Salamat, O Diyos. At minsan pa, Panginoon, kami lumalapit, O Lord God, sa umagang ito, nagpapakumbaba at patuloy, O Lord God, humihingi ng tawad sa inyo, O Lord God. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Linisin mo po, O Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pure heart, O Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, na ang walang maging laman, Panginoon, ang puso namin, kundi, Panginoon, ang inyong will, O Lord God, ang mangyari sa aming buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang pagsama mo, Panginoon, sa bawat isa, sa aming pakikinig ng iyong salita. I-guide mo kami, Panginoon. Hawakan mo po, Panginoon, ang labi ng iyong lingkod, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, walang sariling matataas, Panginoon, kundi, Lord, kayo lamang po, Panginoon, ang mataas sa aming buhay, at patuloy, O Lord God, dalangin namin, Panginoon, ang pagsama niyo, Panginoon, sa bawat isa, mabago, Panginoon, Lord, ang mga puso namin, kung mayroon kami, Panginoon, hindi maganda, Panginoon, na pag-iisip, at patuloy, O Lord God, na mapalitan ito, Panginoon, ng naisin at naaayon, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Lord God. Dinadalangin po namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. At napakabuti ng Panginoon. Tayo pong lahat ay pinatnubayan ng Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Dahil tayo po ay nakaranas lang nitong bagyong Nando. At salamat sa Diyos at malakas man ay ganun na lamang ang pag-ingat sa bawat isa. Kamusta po ang iba po na dinaanan ng bagyo? Nawa po ay nasa maayos pa rin ang iba. Ang connection ay manatili sapagkat kailangan natin ang connection sa araw-araw sa ating Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil nagiging madali na para sa bawat isa, saan man tayong sulok ng mundo ay
nagkakasama-sama tayo sa pamamagitan ng social, sa social media na ito. Salamat sa Panginoon na ginagamit na ito sa atin. Hallelujah. Sige po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Naanyayan ko po ang bawat isa na nabuksan ang ating mga Biblia sa ikalawang Pedro, 2 Peter, chapter 1, verse 3, chapter 1, verse 3 to 8. Basahin po muna natin. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal ng kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. 4. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. 5. Oo, at dahil din dito sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. 6. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. 8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayong pababayaan maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa salita ng Diyos na ating nabasa. Hallelujah. Mag-umpisa po ako sa isang katanungan na paano po ba natin malalaman na tayo po ay nag-grow na sa ating pananampalataya? Ano po bang basihan? Ano po ba ang level? Paano natin nalalaman na tayo po ay naroroon na sa level na kung saan yun ang ninais ng Panginoon sa atin? Hallelujah. Sige, pag-aaralan po natin ngayon ay ang growing in faith. Sabi nga po sa ating binasa, ay makikita po rito ang kung saan tayo po ay nag-grow na sa salita ng Panginoon, nag-grow na sa ating mga puso ang mga salita ng Diyos na kung saan nai-apply na po natin at nagagawa na po natin yung kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Sa inyo po ba? Ano po bang batayan nyo para malaman po natin na nag-grow na po tayo? Basihan na po ba na tayo ay nagsisimba linggo-linggo at nagbabasa ng Biblia? Basihan na po ba na tayo po ay nag-grow na kapag tayo po ba ay nagdi-devotion tuwing umaga? So, yun po ang ating talakayin sa umagang ito. Tayo daw pong lahat na nilalang ng Panginoon, kapag po tayo ay pinili natin na sumunod or naisin natin na makilala ang Panginoong Hesus, doon na po nagsisimula yung binhi sa ating puso na meron ng natanim dahil nakarinig na po tayo na tayo ay nakapakinig na ng mga salita ng Diyos. At sabi nga, if we are not intentional sa ating para tayo ay umunlad sa ating pananampalataya, yung kalahati ng ating buhay ay nagiging nananatili the same. At kung hindi natin pagnanasaan na tayo ay mas malalim pa yung ating pagkakilala sa Panginoon, ay
taon-taon na lang ganito ng ganito ang ating pananampalataya. Kung nananatili lang tayo na tayo po ay nakaupo lang lagi, walang pag-unlad, kundi makinig lamang at hindi nagkakaroon sa puso natin ng pagnanasa na makapaglingkod o makagawa sa gawain ng Panginoon. Walang mangyayari po sa ating pananampalataya. At nananatili po tayong stagnant. At kailangan po tayo na magnais bilang Kristiyano o bilang tinawag ng Panginoon. Huwag po tayong manatili na nakaupo lamang po at nakikinig na lamang po. Maging masayahan tayo or makontento tayo sa kung saan na andun lamang tayo sa isang tabi na uma-attend sa church at hanggang sa yung bang old na ginagawa natin noon nung tayo ay magkaroon ng isip sa mundong ito na palaging yun na lamang ating ginagawa. Sisimba, after magsimba, uuwi na, wala nang ibang ginagawa, wala man lang pagbubulay or pag-uusap kung ano po ba yung ating mga na napakinggan or mga ganong bagay po ba na kailangan hindi tayo nananatili na naandun lamang o ganun na lamang ang ating kaalaman. Tayo po ay naniniwala po ako na tayo pong lahat ay tinawag para umunlad. We are called to grow. Amen po ba? Yan ang gusto sa atin ng ating kaaway, yung manatili lamang sa isang tabi at hindi na tayo mag-function, hindi na tayo gumawa at gusto niya ay hanggang doon na lang yung ating kaalaman. Minsan pa nga may mga magulang na hinahayaan na lang yung mga anak ang gumawa ang umattend, ang gumawa sa mga church ministry, yung bang masaya na sila ay naandun na lamang, masaya na sila, nakikita ang mga anak nila na tumatayo. So hindi po dapat ganoon. Tayo po ay ang bawat isa po sa atin ay meron po tayong pagkakatawag sa Panginoon. Meron tayong sariling i-design ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Ayaw ni Satan na tayo ay umuunlad at nagiging malalim sa pagkakilala sa Panginoon. Dahil nga naman pag tayo ay mas lalong lumalim, tayo ay mas magawa natin na mas makilala pa ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Ang ating Diyos ay naandun na lamang pag tayo ay hindi natin ginagawa yung mga bagay na yon, hindi tayo nagagamit, hindi tayo pagpapala sa ibang tao. So ayon ni Satanas o ni Satan o ng ating kaaway na tayo ay nagagamit sa paanan ng Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon. At ang gusto niya lang ay ma-stuck tayo forever. So, sino po ang natutuwa nun, kundi ang kaaway lamang po. So, self-check po sa bawat isa kung tayo po ay kontento na tayo ay nakikinig lamang araw-araw. Huwag po tayo makontento sa mga ganung bagay. Huwag po tayo masatisfy na ganun na lamang po ang ating mangyari sa buhay natin. Kundi magkaroon po tayo ng pagnanasa rin na magamit din ng Panginoon. Hindi sa tayo ay minsan po kasi may iba pang ano yan na may term na iba yung pagnanasa na magamit ka sa gawain ng Panginoon dahil may alam ka. Matalino naman ako, bakit karapatan ko na makapagsalita, karapatan ko. Wag po nating ganun ang maging isip at ng puso natin, laman ng ating puso. Kundi patuloy na kababaan, hinihingi pa rin sa atin ng Panginoon ang kababaan ng ating puso na magkaroon tayo ng puso na
kung magamit tayo ng Panginoon, magamit niya tayo sa kanyang ubasan, ay napakalaking pagpapala at malaking pribilehiyo na tayo po ay nagagamit sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. At alam naman po natin na sa araw-araw, habang lumalawig po ay nakikita natin na habang paparating na, malapit na dumating ang Panginoon, mas lalong parang umiigsi na po yung oras, na parang ang bilis ng oras, na kanina lang, kakakain mo lang na umagahan, hapuna na agad. At hindi na natin naaalintana na sobrang kabisihan ng mundo, na kabisihan natin dito sa mundo, ay dumaraan na lamang po ang ating ating buhay, at nagiging gano'n na lamang po ang ating mga thinking na hindi po tayo nagagamit, hindi man lang po tayo nagagawang makapag-share or yung magamit po tayo sa ibang tao, na yun po yung nais ng Panginoon sa atin, na after po tayong makarinig ng unang pagtanggap sa Panginoon, ay nagnanais ang Panginoon na tayo po ay na umunlad. Sabi nga, paano po ba natin gagawin ito? Alam ko po, naniniwala po tayo na ang lahat po ay may potensyal para tayo po ay umunlad at maging kalakasan din tayo ng iba. At kailangan lamang po na sadyain po natin to. Do it intentionally. Kailangan tayong mag-seek how to grow. Pag nasahan natin na hindi lang ganito ang aking kaalaman, ang nais natin ay magkaroon pa at patuloy tayong magamit ng Panginoon. Tulad po na isang paru-paro, isang illustration po na binigay sa atin ng Panginoon. Saan po ba nanggaling ang paru-paro? Bago man po ito maging totally paru-paro or butterfly, saan po ba ito nanggaling? So, pag-aralan po natin ito nung tayo po ay mga bata, na ito po ay nanggaling sa isang metamorphosis na sinasabi, na ito po ay nanggaling sa isang caterpillar muna, at hanggang sa ito ay pumasok sa isang maliit na pag-evolve. At bago po siya makalipad, ay naroon po na siya po ay nag-evolve, dumaan sa pag-evolve, nagdumaan sa transformation. At hindi po basta-basta na lang po siya nagkaroon ng pakpak. Ito po ay dumaan sa isang process. Nag-mature siya. Mula sa caterpillar to butterfly. Dumaan sa prosesong metamorphosis nga po. Posibleng hindi tayo aware sa potential na pwede natin gawin, na pwedeng gawin sa atin ng Panginoon, but we need to grow to a process. Through a process. Na kapag naroon na tayo sa process, we need to trust God. Kailangan po nating manampalataya sa Panginoon na merong pagbabago sa ating puso. Naniniwala po ako na ang bawat mga anak ng Panginoon na tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay, may pagbabago. Maliit man to o malaki, merong pagbabago sa kanyang buhay. Naalala ko po nung po ako ay dalaga pa po. Nagtanong po ako po ay unang nakarinig po ng salita ng Diyos ay attend po ng mga gawain ng Panginoon ay hindi po ako nagkakamali noon ay dinala po kami ng aking ama noong elementary pa lang. So elementary pa lang ay nadala na kami ng aking ama sa mga gawain ng Panginoon, at nawala na kami sa luma o sa pagiging Katoliko na ginagawa namin noon. Na naalala ko po nung kaming bata pa ay linggo-linggo ay nagro-rosaryo, at kami po ay pare-pareho, kaming pamilya ay talagang
napaka-devoted po sa pagro-rosary. At kami po ay nanggaling talaga doon sa mga ganung bagay. At salamat sa Panginoon dahil sa murang edad ko rin po ay nalaman din po natin ang salita ng Panginoon, yung tamang daan. Nalaman ng aking mga magulang at ginamit ang Panginoon ng aking mga magulang upang malaman po natin ang katotohanan. At salamat sa Panginoon, ito po ay aking utang sa aking ama na kung saan siya rin po ay totoong nabago ng ating Panginoon. At maalala ko po nung ako way back 1998 po at dalaga pa po ako, sabi ko sa akin sarili, bakit kaya ako ay wala man lang ganung kasi po pag po sa mga gawain ang gaganda ng mga patotoo nila, yung parang antindi ng mga pagbabagong ginawa sa kanila ng buhay nila. Parang sabi ko, Panginoon, mabuti pa sigurong ako nakakilala na naandun ako sa panahon na may mga bisyo, may mga hindi wala talagang sa kamunduhan, nasa kamunduhan talaga. Pero sabi ko, kaya napatanong ako, Panginoon, bakit wala akong ganun matinding patotoo na nabago yung buhay nila, nawala yung kanilang bisyo. So, andun yung puso ko na, Panginoon, gusto ko ring maging ganun, na makatatayo ako doon sa unahan, at yung bang ipagsisigawan yung ipagmamalaki ang nagawa mo sa buhay ko. So, iniredy ako ng Panginoon sa mga ganung bagay. At So, elementary 2 ako ay maging dalaga, ay paulit-ulit. Nagiging rotation na po yung aking pagsimba hanggang sa ako ay magamit na rin. At naging tambourine dancer hanggang sa naging worship leader. At salamat sa Panginoon, tayo po ay nagagamit sa ganung bagay. Pero alam niyo po, hindi kamo tayo ay naandun sa ganung bagay na nagiging traditional na sa atin yung pagsisimba, nagiging traditional na po sa atin yung tayo ay tumatayo at nagagamit, at hindi hanggang doon lamang tayo. Naroroon po yung buhay natin na naandun nga dun sa ministeryong ganon. Pero yung buhay natin hindi nababago. Alam niyo po, iba pa rin iba pa rin po yung pagbabago na inaasahan sa atin ng Panginoon. Sabi ko, inihanda pala ako ng Panginoon sa aking pag-aasawa. So nagpapasalamat ako dahil sa pagkakataon na ako ay binigyan ng anak ng 11 years bago ako nabigyan ng anak. At nagkaroon ako ng anak na may sakit pa sa puso nung pangalawang anak ko po. At wala na po kaming mapagkukunan. So, ang daming ginawa sa akin ng Panginoon na inihanda ako ng Panginoon sa mga ganong bagay na kahit pala naandun tayo doon sa bagay na parang naging traditional, meron gagawin sa atin ng Panginoon na pagbabago, pag-e-evolve at transformation sa puso natin dahil pure heart nga yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At wag po tayong manatili lamang sa ganung sitwasyon na hindi tayo mag-evolve, hindi po tayo nasa sa kapangyarihan ng Panginoon na meron pa rin na pwedeng gawin sa atin ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon dahil naroroon yung process na pagnanasa ng Panginoon na dumating sa atin na kailangan nating matuto na tayo ay ma-feed ang sarili natin ng spiritual food. At pagnasahan natin yung kanyang kalooban na tayo ay umattend dyan sa
sa sinasabi nating mga bawat churches na doon tayo kinabilangan. Salamat sa Panginoon dahil nagamit po ito. Salamat sa Panginoon dahil kailangan natin ng mga tao sa buhay natin na siyang makapag-aakay sa atin. So, hindi po natin ito magagawa ng sarili lamang po natin, kundi bagkus kailangan din po natin ng mga kapatid sa Panginoon, kaagapay or kasama, at ito po ay hindi natin magagawa sa sarili lamang, sa sarili lang natin. Kailangan po natin ng kasama sa Panginoon. At iyan po ay idinisenyo sa atin ng Panginoon, ang magkaroon po tayo ng kasama, at idinisenyo yan sa atin ng Panginoon na magkaroon ng mga kaibigan sa pananampalataya upang ito ay, kapag tayo ay madapa, meron tayong mga kasama sa Panginoon na aakay at muling tutulong na umakay, tumayo muli, at muli tayong manatili sa Panginoon. Naranasan po ba natin yung mga bagay na iyon? So, salamat sa Panginoon dahil yun yung design sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng mga kaibigan sa loob at hindi lamang tayo umaattend at umuuwi na lamang po pagkatapos ng service. Salamat sa Panginoon at nagagawa po natin makipag-banding sa mga kapatid sa Panginoon. At binigay po yan talaga sa atin ng Panginoon. At wag din po natin na hayaan na hindi natin ito lakaran sa ating mga buhay. Yung mga naririnig po natin, gawin po natin yan. Pag sinabi po ng ating pong tagapanguna, kapag po ito ay sinabing ganyan ka na lang, hanggang dyan ka na lang, ay nasa mali po tayong organization na pinananatili na lamang tayo sa isang tabi at dyan ka na lamang. So, wala pong ganon. Naniniwala po ako na ang lahat po ay nagnanasa na mag-grow at magamit sa gawain ng Panginoon. Amen po. Hindi lang po sa gawain ng Panginoon, kundi sa ubasan ng Panginoon na makapag-akay na ibang tao at patuloy na magamit magamit din na instrumento para sila, ang iba din ay makakilala sa Kanya. At salamat din sa Panginoon dahil kailangan din po natin na magkaroon ng magkaroon ng bunga, hindi lamang po sa ating sarili, kundi ang nakikinabang din po ang ating mga nakapaligid sa atin. Ang pakinabang din po nito ay ang Panginoon. So nagnanais ang Panginoon na tayo po ay magdala ng bunga. So, iyon po ay disenyo din po sa atin ng Panginoon na magkaroon ng bunga sa ating buhay. Ito po ang nais ng Panginoon. Sabi nga sa John 15:8, ay, my Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way, you become my disciple. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Ang tayo po ay magpatuloy at mag-grow kapag tayo po ay nagkaroon na po tayo ng bunga ng Espiritu at ito po ay maging matestify natin at may pahamahagi natin na yung binigay sa atin na kalooban ng Panginoon ay hindi pang sa atin lamang, kundi ang mga nakapaligid sa atin ay makinabang din sa bungang ito. At yun din po ang nais ng Panginoon sa atin at isa po itong karangalan sa ating Panginoon ang magkaroon tayo ng bunga sa ating spiritual na buhay. Salamat sa Panginoon, napakabilis po ng oras. Tulungan po tayo ng Panginoon sa ating pagnanais na mas lalo pa natin makilala ang Panginoon. Hindi kamot ilang taon na tayo na nagsasalita, hindi kamot ilang taon na tayo nagpe-preach, hindi kamot ilang taon na po tayong nagagamit sa ganong ministeryo, ay hanggang doon na lang po tayo. Meron pa rin ibibigay sa atin ng Panginoon, ay ang kalooban ng Panginoon na ipamahagi at masagip yung iba nating mga mahal niya o mga anak niya at patuloy na magpalakas sa bawat isa.
Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin ng pangwakas. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Bagamat ito ay napakaiksi lamang, Panginoon, ang aming mga pag-aaral. Ngunit, Panginoon, alam po namin, naroroon, Panginoon, ang inyong salita na kung saan, Panginoon, ito ay aming maging kalakasan palagi, O Diyos, sa aming buhay. Lord, ang makita at malaman, Panginoon, ang inyong will, O Lord God, sa aming buhay, Panginoon, ay napakalaking bagay, O Lord God, sa aming buhay. Hindi kami manatili lamang, Panginoon, at hindi rin namin ipagyabang, Panginoon, ang aming mga nalalamang bagkus, Panginoon. Manatili kami, Panginoon, sa mababang loob, Panginoon. Manatili, Panginoon, yung aming mga puso, Panginoon, na magkaroon ng pure heart, Panginoon. Manatili, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, yung sigasig, Panginoon, na mas makilala ka pa namin mabuti, Panginoon. At manatili, Panginoon, maging matibay ang pananampalataya namin, Panginoon, at patuloy, O Lord God, makilala ka pa namin lalo pang lubusan, Panginoon, na hindi dito matatapos, Panginoon, ang aming buhay, na hanggat kami, Panginoon, ay nananatili sa mundong ito, Panginoon, meron kaming pagkakagamit, Panginoon. Salamat, Panginoon, kung ang bawat isa, Panginoon, ay nakakaranas pa, Panginoon, na wala pa rin, Panginoon, na kanilang wala pa rin sa kanilang mga puso ang yung mga iba pa namin mga kapatid na nananatili na masaya na, Panginoon, sa ganung kalagayan. Masaya na, Panginoon, na nakakasimba sila tuwing linggo. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, at patuloy, Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa na maging kalakasan din, Panginoon, at maging ma-encourage sila, Panginoon, na hindi hanggang doon na lamang, Panginoon, ang aming buhay, sa buhay pananampalataya, Panginoon. Lord, hanggat hindi pa namin ginagamit, Panginoon, ang buhay namin fully, O Lord God, sa inyo, O Lord God. Hindi, O Lord God, kami titigil, Panginoon, na patuloy na sa paggawa namin sa inyo, O Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. Patnubayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na nagbigay oras, O Lord God, sa oras na ito, sa umagang ito, Lord. Patnubayan niyo po, O Lord God, at dalangin po namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy, O Lord God, lumakad, O Lord God, sa will mo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, at patuloy na dalangin namin, Panginoon, ang inyong patnubay at paggabay, Panginoon, sa aming gagawin sa maghapong muling ito at aming kaharapin, Panginoon. Trabaho man ito, sa school man ito, Panginoon, o sa dito lamang, Panginoon, sa aming tahanan, Panginoon, meron kaming kaharapin, Panginoon, na pagsubok. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, at manatili, Panginoon, ang kabanalan, Panginoon, sa aming buhay. Manatili, Panginoon, ang kababaan sa aming buhay, Panginoon. Salamat, O Lord God, at patuloy namin ibinabalik sa inyo ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Pagpalain po kayo. Pagpapala po sa bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord.